Mga kapuso, itong inyong GMA Regional TV interview sa Balitang Southern Tagalog. Ngayong hapon, makakapanayam natin si Regional Director Sammy Malvas ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 4A para pag-usapan ng epekto ng El Nino sa mga pangisdaan. Magandang hapon po, Sir Sammy. Magandang hapon po at magandang hapon din po sa mga tagapanood. Sir, paano po nakakaapekto ang El Nino sa kalidad ng tubig sa mga karagatan at lawa at paano po nito nababago ang mga pangisdaan? Opo, mayroon po kasing iba't ibang epekto yung El Nino. Isa nga po doon ay yung pagtaas ng temperatura and salinity or rising sea temperature and salinity nga ng karagatan. Ano? So, ang pagtaas ng salinity na nagkukos ng stress din, no? Pagtaas ng temperature and salinity ng tubig ay nagbukos din ng stress doon sa ating mga isda. Tulad halimbawa ng tilapia o ng bangus. So, isa sa mga effects po yun. At posible din po magkakaroon ng fish kill, no? Dahil nga sa pagtaas ng temperature and yun po kasing El Nino ay nag-trigger din ng pag-grow ng mga planktons, no? At kung sobra-sobra po yung growth ng planktons ay nagkukos din po ito ng pagbaba ng dissolved oxygen ng ating katubigan, lalong-lalo na po sa mga fish ponds or sa mga lakes, at that may cause yun nga po yung fish kill. So yun pong ilan sa mga negative na effects ng El Nino. Sir, nabanggit niyo po itong usapin ng fish kill. Meron po bang paraan para ma-minimize o maiwasan yung epekto po nito sa ating mga katubigan, sa mga karagatan, lawa? Opo, lalong-lalo malaki po kasi yung impact niya sa ating mga fish ponds. Ano? So, pwede naman po siyang maiwasan or sa mga lakes. No? Sa mga fish ponds po, limbawa, pwede naman pong maiwasan like yung pagpapataas natin ng mga dikes para po mas lumalim, no? Lumalim yung tubig sa ating fish pond at hindi gaanong uminit nga yung tubig. At yung iba naman po ay gumagamit din ng mga aerators para po sa kanilang mga palaisdaan. Sir Sammy, paano po nakakaapekto ang El Nino sa mga pagkain o iba pang pagkain ng mga isda gaya nga ng plankton na nabanggit nyo na po kanina? At paano naman po ito nagre-resulta sa pagbabago sa dami at kalidad ng mga isda? Opo, ang isang epekto ng El Nino ay yung pagdami nga din po ng natural food o yung mga plankton na siya naman pong kinakain ng ating mga isda o yung tinatawag nga po natin mga natural food. So, paliwanag ko lang din po na mayroon din po iba't ibang klaseng planktons at ang iba naman po ay harmful pero ang iba naman po ay beneficial doon sa ating mga isda. Ano? Yung mga species po natin that are highly dependent on natural food. Kasi ang natural food niya po ng mga isda ay planktons. At sa panahon pong ito ay yun nga po nag-encourage siya ng magandang growth din ng mga planktons na siya din pong pagkain ng mga isda. Ano naman po ang mga hakbang na maaaring gawin ng mga mangingisda at ng inyo pong ahensya dyan sa BFAR upang maibsan ang negatibong epekto ng El Nino po sa pangisdaan? Kami po sa BFAR ay regular po na umiikot yung aming mga technical personnel. Nagmo-monitor po tayo ng mga kalidad ng tubig. Halimbawa po sa Taal Lake, sa Laguna Lake, at sa iba pang mga fish pond areas, no, para ma-monitor natin nga yung kalidad ng tubig at makapagbigay po tayo ng advice. Dahil nga po medyo mataas yung posibilidad na ma-stress po yung ating mga isda, ay yung control po sa pagkain, ano, kasi kung medyo stress na nga yung isda tapos damihan pa natin yung pagkain ay lalo po silang ma-stress. So dapat po ay tamang-tama lamang yung volume ng kanilang pinapakain dito at para sigurado din po na makain yung mga isda. Isa sa pwedeng gawin ng ating mga nasa fish pond operators ay taasan yung level ng tubig ng kanilang fish ponds at upang hindi nga po gaano uminit yung tubig sa loob ng fish pond. Sir, panghuli na po, ano po ang inyong mensahe sa mga mangingisda ngayong nakakaranas nga tayo ng matinding init ng panahon dulot po ng El Nino?
Opo, kung meron pong mga naobserbahan, no, yung ating mga mangingisda po, di ba, sa lagay or kalagayan ng kanilang alagang isda, kung sa katubigan kung saan po sila naroon, ay pwede pong ipagbigay alam kaagad sa aming opisina o di kaya sa lokal na pamahalaan upang mabigyan din po namin ng kaagarang aksyon, no, or mapuntahan din po namin kaagad. Lahat po ng provinces ay mayroon po kaming provincial offices, kaya pwede po silang dumulog doon or yun nga po sa kanilang mga opisina ng kanilang municipal agriculturist para maipaabot din po naman kaagad sa akin. Pwede rin pong diretsong mag-message sa akin. Pwede ko po bang ibigay yung aking number dito? Sure po, sir. Oo, ang akin pong number ay 0967-236-3102. So pwede niyo po akong i-message kung mayroon pong mga naobserbahan po kayo doon po sa inyong communities o sa inyong pong mga alagang isda. Maraming salamat po, Sir Sammy Malvas, ang Regional Director ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 4A. Maraming salamat din po sa pagkakataon na maipalawanag din po natin yung mga epekto ng hindi lang negatibo kundi positibo din pong effects ng El Nino sa ating pangisda.